Sa ibang balita, tinutulan ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng kahon na naglalaman ng mga tax records ng bise. Kaya ang tanong ng prosekusyon, ano bang ikinatatakot ng kampo ni VP Sara sa BIR box? Nasa frontline ng balitang yan si Maan Enriquez. Hindi po magsisinungaling ang dokumento. Ang tanong ng taong bayan, takot ba tayo sa katotohanan? Kinakatakutan nila itong box kasi nga mukhang hindi lang ito smoking gun. Mukhang arsenal na ito ng armory na ayaw nilang mailahad sa buong taong bayan. Yan na ang banat ng House Prosecution Panel sa pagtutol ng defense team ni Vice President Sara Duterte na markahan ang BIR box bilang ebidensya sa paglilitis sa bise. Nauna nang hiniling ng prosekusyon na buksan na sa pre-trial conference ang kahon para mamarkahan ang mga laman nito bilang ebidensya. Pero tinutulan yan ng defense team. Laman ng sinasabing BIR box ang mga tax record na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Ayon sa prosekusyon, very unusual o kahina-hinala ang pagtutol ng defense team. Wala rin daw silang karapatan na tumutol dahil ebidensya ito ng prosekusyon. Nagtataka rin sila bakit pinipigilan ang pagmamarka o pagbubukas ng box gayong nakalista rin sa ebidensya ng defense ang laman ng box. So this is material because this we will have to take this together with their SALNs, no, to see if the declared income matches the the assets, liabilities, and net worth indicated in the SALN. Iba pa ho to dun sa usapin na in fact yung what the wealth that they've actually accumulated is way more than what's disclosed in the SALN. Ayon sa prosekusyon, posibleng takot ang kampo ng bise na lumabas ang katotohanan kaugnay sa umano'y hindi niya maipaliwanag na yaman at hindi pagdedeklara ng tama ng bise sa kanyang SALN. May possibility ba na kaya may fear na open yung box is because baka madali rin siya sa tax evasion, hindi lang si VP, pati yung asawa niya, si Mans Carpio? I can't blame anyone for having such an observation, no? But insofar as the prosecution is concerned, as mentioned by Congressman Zia, no, our focus is to use this evidence to prove the articles of impeachment. Ngayong araw, nagsumiti na ng tugon ng kampo ng bise pero tumanggi silang idetalye ang nilalaman nito. Una nang nanindigan ng defense team ni VP Sara na hindi na dapat isama pa ang mga lumang dokumento o yung bago ang 2022 kung kailan hindi pa impeachable official ang bise. Pero pumalagdya na ang prosekusyon. Giit nila, kailangan may baseline o pagkukumparahan upang matukoy kung tama ang pagdedeklara ng bise sa kanyang SALN. Sa ngayon, nasa Senate Impeachment Court ang desisyon kaugnay sa BIR box. Kumpiyansa naman ang prosekusyon na mabubuksan ito at papayagang mailahad ang kanilang mga ebidensya. Samantala, muling pinunto ng prosekusyon ang kahalagahang maisama sa witness list si Mary Grace Piatos. Dito raw makikita kung talaga bang totoong tao si Piatos, gaya ng iba pang mga questionabling pangalan tulad ni Xiaomi Ocho at Kokoy Villamin na tumanggap ng confidential funds mula sa bise pero pawang mga walang birth, marriage o death records. That's a good point. If she does not exist, why name her as a witness? But that's exactly the point, no? This is the opportunity for her, no? If she actually exists, to come forward and say, "Here I am, presenting myself before the impeachment court, ready to testify." So if she does not appear, this just supports our position that she's a made-up person. Ilan sa mga pinangalanang hostile witnesses ng prosekusyon, sina Attorney Zulaika Lopez at mga naging tagapagsalita ni VP Sara na sina Attorney Michael Poa at Attorney Reynold Monsayak. Pag hindi raw sumipot ang tatlo, may kapangyarihan ng impeachment court na ipatawag sila at posibleng ipakontempt kung hindi sumunod. So pwede silang kakalad ka rin. Aarestuhin and kalad ka rin doon sa impeachment court. Sana hindi umabot doon sa kaladkaran. Samantala, kapansin-pansin na wala sa listahan ng mga testigo sa umano'y unexplained wealth ng bise ang kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Ayon sa prosekusyon, hindi na nila kailangan ng testimonya ni Carpio. There's no need there's insofar as we're concerned, there's no need for the husband to testify, because these matters would be established by the documents that we'll be presenting. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines.
Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.